Hi Aries! Kamusta? Ito po si Divine Tarot 888 for your bonus reading. Kamusta kayo guys? Tingnan natin ang energies connected sa'yo ngayon. Wow, the Empress. Comment present para alam kong nanonood kayo. Oh, anong nangyari? So, ang ganda ng energy mo. First card is the Empress. You attract abundance, love, prosperity, and blessings. Knight of Wands, Queen of Pentacles with the Queen of Swords. Okay, it seems na merong person na mabilis kayong, mabilis nangyari ang mga bagay-bagay. Nagkaroon kayo ng connection and minahal mo itong taong to. With the Queen of Pentacles, mukhang minahal mo siya, inalagaan, sinuportahan. Pero sa dulo, naging malamig ka dito, nagbago yung energy mo. With this Queen of Swords, mas ginagamit mo ngayon yung utak mo. May gumugulo din sa isip mo ngayon. Connected dito sa taong kadil mo. Parang nasistress ka ngayon. Okay, although ang ganda ng energy mo, kasi nga andito si the Empress. So, you are very powerful and strong. Physically, maganda or guwapo, attractive. So now, yung energy mo is very fiery and passionate. Nakafocus ka sa sarili mo. You attract abundance. Marami ding humahanga or nagkakagusto sa'yo. Pero when it comes to love, mas ginagamit mo na isip mo or yung utak mo. Kasi, naging lesson learned din sa'yo kung ano yung nangyayari. Okay. Which is, I feel like hindi nag-work out yung connection. Or, pwede naman still connected pa kayo sa taong yan, pero natuto ka na. King of Swords. So, pinakitaan ka niya ng magandang ugali. Okay. Knight of Swords, the Emperor. King of Wands, Queen of Wands. May iba pa siyang kadil, may iba pa siyang kausap. Okay, I'm also seeing na ikaw, nananahimik ka, pero napaka-strong mo talaga. Kahit itago mo pa yung totoo, pero nakikita naman you have this strong personality, parang goddess or god or goddess. Yung personality na nakaka-mangha, nakaka-amaze. So, maraming na-attract sa'yo ngayon. Mukhang merong mga tao dito na gustong connect sa'yo or connected na nga sa'yo kasi you are very charming. Nakukuha mo naman kung anong gusto mo, especially sa finances and sa love. Okay. So, tingnan pa natin. Anong meron dito sa connection ni Aries? Oh, romantic. Knight of Cups, King of Pentacles, Queen of Cups, King of Cups. Parang nagsimula ito sa isang codependent connection na nung tumagal ay mas naging seryoso. So, also nakikita ko may blockage sa finances. Hindi naman blockage, but mas naka-focus ka kasi sa finances and career mo. Kaya, yun yung priority mo talaga. Pero, you also have real love for this person. Mahal niyo isa't isa actually. Okay. So, ano bang mga energies connected kay Aries? Strength. The power of love is like a magnet drawing souls together. So, sinabi ko na to kanina, you are strong. And yes, may mga twin flame or soulmate connection dito. Lumabas agad yung Empress tsaka yung Emperor card kanina, which is telling me na meron ngang divine counterparty union. Cupid, love is in the air when Cupid is around. Wow! So much love. Trust. You need trust in a relationship for it to thrive. So, ito na nga mas ginagamit mo na nga yung utak mo kasi syempre,
sa isang relationship, kailangan talaga ng trust, di ba? So, ginagamit mo lang yung utak mo para hindi ka masaktan. Kasi mukhang na-in-love ka na dito eh. Merong Cupid na energy. Love is in the air. And this is also the connection na hindi mo ma-resist. Kasi soulmate mo or twin flame mo itong taong to. Oh, di ba? Sabi ko lang, twin flame yung next card. Twin flames themselves contain an aspect of each other's personality. Magka-personality kayong dalawa nitong person na to. Parehas kayo. Pwedeng pareho kayo ng sitwasyon ng pinagdadaanan. And napaka-magnetic ng attraction sa inyo. Acceleration, speed up, and chase the results you want. So, like I said kanina, merong union with this twin flame connection. Ibig sabihin, you will talk or may commitment kayo sa isa't isa or may connection. And mabilis yung energy, mabilis yung pangyayari. So, acceleration. And may pag-level up dito, guys. So, parang may nagmamadali. Hindi naman sa sinadya mong magmadali, but meant to be kasi ngayon itong connection na to. And I'm hearing divine timing. Happy. Embrace your loving connection and be happy. So, nakakatuwa, kasi sobrang positive yung card na happy. Masaya ka dito, syempre. And then, guilty. Don't let guilt get in the way of happiness. Okay. Recognition. The universe will help you recognize signs and miracles. So, matatransmute mo itong energy na to, yung guilty feeling or yung kung ano man tong bad energy na to. Rekindle. Every relationship has those magical moments that can be rekindled. 3. Tell the 3 what you really think. So, gamitin mo yung wisdom mo. Kasi 3 symbolizes wisdom. Para ma-overcome mo itong guilty na feeling. So, kasi yan lang yung gumugulo sa'yo ngayon. Okay, wait. Nalaglag yung isang card. Marriage. The marriage of souls is the union of 2 divine opponents. Okay. Wow. Ang nakikita ko dito, kinasal na kayo at napaka-strong nitong marriage na to, yung bond ninyo. Yung iba naman, wala pang kasal, pero ramdam nyo na meron nang bond sa inyo nitong person na to. And I just saw 1, 2, 3 angel numbers. You're getting there. Okay? Nag-i-improve itong connection nyo. Indication, watch for signs that lead you to true love. Okay. Oh, tingnan mo to. True love sa bottom of the deck. Link. True love appears when you least expect it. The bond of love grows stronger over time. Wow naman! Nakakatuwa. Okay. So, ang galing. I'm happy for you. Okay. Ano ba ang mga mensahe nitong person na ka-deal ni Aries? Everything reminds me of you. Okay. Ano pa? I don't believe you. I need you. I love you. You are my peace. I have so much things running in my head. I'm tired fighting this battle. Okay. Sobrang kang iniisip nitong person na to. Mahal ka niya. And may misunderstanding kayo. Pero sabi dito, kailangan ka niya para magkaroon siya ng peace. Para maramdaman niya na parang panatag siya. Pag andyan ka. I need you. I have so much things running in my head. Gusto magpatulong sa'yo. I'm tired fighting this battle. I'm struggling right now. Okay, mukhang nga magpapatulong siya sa'yo. I hope you're okay. Oh. Nagsastruggle siya, pero
magre-reach out siya sa'yo at kakamustahin ka niya. Okay? Pero ang totoo, siya talaga yung merong pinagdadaanan sa ngayon. Okay? Kailangan lang din niya ng someone na magbibigay ng comfort sa kanya. Let's fix things. Yung someone na makaka-empathize sa pinagdadaanan niya ngayon, sa mga struggle niya. Kasi ikaw yung peace niya eh. Ikaw yung nagbibigay sa kanya ng magaan na pakiramdam. Okay. Ano pa? O, diba? You make me happy. Napapasaya mo siya. I want to talk to you. Give me another chance. Meron naman dito na gustong makipag-usap para magkaayos kayo. Oh wow, I want a fresh start. So, I see a divine counterpart na gustong mag-try ulit kasi kailangan ka niya. I hide my true self. Pero, pwedeng hindi niya agad sasabihin yung totoo niyang intensyon or totoo niyang nararamdaman. Pero, gusto niya talaga magkaroon ng bagong simula. Love me. Wow. Napaka-positive ng vibe nitong divine counterpart na to. Gusto lang niya ng fresh na chance, second chance with you. Okay. Okay. Tingnan natin from the tarot. Alisin ko muna to mga cards na to kasi kukuha tayo ng messages from the tarot cards. Okay. So, ano bang nangyari dito sa connection na to for Aries? Tingnan natin, guys. Okay. The Lovers. Oh my gosh. Ayan, so, napaka-clear. This is your twin flame or soulmate. Mahal ka niya. Mahal ninyo ang isa't isa, in fact. Pero, andito kasi si Three of Swords sa bottom of the deck eh. So, hindi pa to nangyayari. Andun yung pagmamahal, oo. Pero, may humahad lang. It's either hindi kayo nag-uusap or magkalayo kayo, hindi kayo nakikita or merong pride pa rin talaga na yun na nga, humahad lang. So, for some, merong other person involved, pero ikaw kasi yung mahal niya, kaya nga the Lovers yung card dito kasi ikaw yung pinipili niya. So, pwede din kasi na committed siya sa iba, pero ikaw nga yung mahal niya. Pwede din ikinasal siya sa iba, pero ikaw yung mahal niya. So, guys, hindi ko to sinasabi para i-tolerate kayo dyan. Kung meron dyan na ikinasal na yung person ninyo at kayo naman ay may feelings dito sa taong to. So, ibang usapan po yun, okay? Gusto ko lang i-clarify yun. Again, what I'm seeing here is a divine counterpart connection na kung saan na ito nga, tunay kanyang mahal, although pwedeng ikinasal siya sa iba or committed siya sa iba. Ikaw yung pinipili niya. Okay? So, also, take note that these are energetic messages. Ibig sabihin, hindi kailangan na mangyari to literally. Although, for many of you, talagang mangyayari talaga. Pero, for some, hindi kailangan. Pwedeng energetic lang to. Okay? Marami din kasi na bago lang sa tarot reading, kaya kailangan kong sabihin yon para maliwanagan din kayo. Let me know kung alin kayo doon or kung kayo ba tong nagre-resonate sa reading today. I-comment nyo para alam ko. Okay? So, what crosses you now is the Hierophant. Ito na nga, kasal. Higher level of commitment. So, meron din dito na napaka-pure ng love ninyo at patungo na kayo sa pag-level up or sa kasalan na papunta to, guys. Maswerte ka dito kasi blessing siya para sa'yo talaga. Baka ang kadil mo ay Aries, not Aries, sorry, Taurus, tsaka Gemini. Malakas din ang air sign, Gemini, Libra, Aquarius, although this can be any sign. So, by the way, nasa Gemini season din kasi tayo ngayon. So, anyway, ito, sobrang ninyong mahal ang isa't isa and there is a magnetic kind of attraction.
we have the Knight of Pentacles. Sabi ko na mabagal yung movement. Pwedeng no contact situation or long distance connection. Two of Rods sa bottom of the deck. May naghihintay. Okay, pwedeng ikaw yung naghihintay or pareho kayo naghihintayan. At sa paghihintay na yon, 363 angel numbers on the screen. Oh my gosh, ayan. May mga synchronicities, guys. So, I was saying na sa paghihintay, andun yung talagang pabago-bago ka ng isip kung worth it ba to, talaga bang dapat akong maghintay, or bibitawan ko na ba to. So, pabalik-balik ka, okay? Or pwedeng siya yung pabalik-balik kung ilalaban ba niya itong connection na to, or hindi. Okay, Seven of Rods, and then we have, wow, King of Cups. Oh, alam mo, malungkot siya. Una sa lahat, minahal ka nito sa past. Kasi itong si King of Cups, nasa past na to So, yes, may pagmamahal siya sa'yo at nag-a-adjust, naghihintay lang siya. Binabalanse niya yung sarili niya. Baka ito ay water sign, Cancer, Pisces, Scorpio, fire sign, Aries, Leo, or Sagittarius. Meron ding earth sign, Capricorn, Taurus, Virgo. Although this can be any sign naman. Yes, mahal ka niya. Meron dito nakasuot ng parang crystal na pendant or meron siyang suot na pendant. Okay. And naghihintay lang ng moment itong person na to. Kasi nga, mahal ka niya Napaka-pure ng pagmamahal niya. And like I said, malungkot siya. Pwedeng matagal na kayo hindi nakikita, nag-uusap. So, pwedeng di mo na naalala tong taong to, pero siya naman ay mahal ka pa rin niya. Grabe naman to. Parang nakakaiyak. Yes. Meron ngang emotional dito talaga. Ayan, yung person ninyo, guys. Okay. Supportive energy. Yeah, kaya nga merong heartbreak dito sa bottom of the deck. Three of Swords. Broken siya with the fact na hindi kayo magkasama or hindi kayo okay. Pwede din kasi yung iba sa inyo ay merong misunderstanding with this person. So, malungkot siya dahil doon. At hinihintay ka pa rin niya. Inobserbahan ka niya. Kung meron kang social media, sinustok ka na nito. And may curiosity. So, malaki ang chance na magkakaroon ng pag-uusap sa inyo. Pero yung pag-uusap na yon ay parang, usap lang. Okay, although, like I said, meron ng pag-level up. 144 angel numbers on the screen. Okay, so may pag-level up. Kasi gusto niya ng serious na klase ng relationship. Tingin niya sa'yo, Seven of Cups, nalilito ka or confused ka kasi sa dami mong options. And, naghihintay lang siya kung kailan mo siya bibigyan ng pansin. Nakakatawa na, ayan, yan kasi yung nakikita ko dito na hinihintay ka niya habang ikaw ang dami mong iniisip. May iniisip ka ng mga magagandang options, pero at the same time, meron ding gumugulo sa isip mo, nagbabother sa'yo. So, iniisip din niya na iba yung gusto mo, iba yung mahal mo, or iniisip niya na baka wala kang time para sa kanya kasi nga ang dami mo namang option. So, bakit siya, 'di ba? So, masakit yun para sa kanya actually. Broken siya about that. Pero, tinitiis niya and iniisip niya kasi na mahal ka kasi niya kaya hihintayin ka niya. Grabe naman to. Kaya nakakaiyak. Oh my gosh. Grabe. Okay. Wow. Okay. So, maraming opportunities para sa'yo. Nakikita din niya na mukhang masaya ka kahit wala siya. Pwede kasi hindi mo siya pinapansin. Kaya ang dami niyang naiisip tungkol sa'yo. Na ikaw naman ay marami ka ding iniisip na iba at hindi siya. Grabe. Mutual energy, 9 of Cups. And the outcome is 9 of Pentacles. Okay. Nakikita ka niya as someone na very self-reliant or kaya mong mag-isa, independent, at masagana when it comes to finances. Actually, overall, may kasaganahan or prosperity. Merong abundance. 9 of Cups, 9 of Pentacles. Nafe-feel niya dito na masaya ka, hindi mo siya kailangan. So,
parang merong some sort of insecurity, pero hindi naman sobrang insecure. Pero andun lang yung feeling na hindi mo naman siya kailangan, ba't mo naman siya papansinin. Ayun, yun yung nafe-feel nitong person na to or iniisip niya na parang okay naman yung buhay mo, ba't ka mag-aaksaya ng panahon sa kanya. So, with the 9 of Cups, mukhang ang nakikita niya na ini-enjoy mo yung life mo, pero ang gusto niyang i-offer sa'yo is relationship or pagmamahal. Parang gusto niyang sabihin sa'yo na siya yung hinahanap mo na taong magbibigay ng pagmamahal. Pero, at the same time, ikaw yung magdidesisyon. Kung siya naman ay mag-o-offer sa'yo niyan, pero nasa sa'yo yung magiging desisyon kung tatanggapin mo ba yung ino-offer niya. Pwede din tong baliktad guys na meron ako nakikitang person dito na natatauhan na realize niya na pwede naman siyang magdesisyon na papusukin ka sa buhay niya or magdesisyon na ikaw yung pipiliin niya para maging kapartner niya or para maging husband or wife. And, ayun, so sa kanya yung problema. Hindi naman sa problema, but sa kanya nakasalalay yung magiging desisyon. Okay, roles can be reversed, pwedeng baliktad. May mga iba na ikaw yon, may iba din naman na yung person mo yon pwedeng baliktad. Okay, pwede din naman pareho kayo na kailangan nyo parehong magdesisyon na eto nga, na kayo na. Kayo na. Ayan, kasi we have the lovers here. It's about making a choice, making a decision. And merong iba dito guys na decision to let go of the other options and to choose the person na sa'yo na ako magko-commit or sa'yo ako magpapakasal at bibitawan ko na yung mga ibang options na panggulo lang naman din. Kumbaga, magfo-focus na kayo dito sa relationship na to. 555, oh my gosh. Lumabas sa screen ko now, 555 angel numbers. It symbolizes transformation and blessing din yung numbers na yon. Okay? So, it's a decision to commit to each other and maging mas seryoso sa buhay. Kita mo may mga blossom, may mga flower na nagbo-blossom, nagbo-bloom, and may mga wands ito eh. So, ibig sabihin yung mga pinaplano nyo, it's taking root or it's really growing, it's happening. Okay. So, ayan. Although, nafe-feel ko din dito na pwedeng someone needs to make a move. Okay, at the same time, nafe-feel ko na pag may nag-move dito, magiging mabilis yung mga pangyayari. Pero, andun pa yung mabagal na energy, meron pang naghihintay. Okay, or merong hinihintay, nakakaloka. So, parang andun na sana eh, pero kailangan talagang mangyari yung move na yon or yung action or yung first move or proposal. Kailangan yun mangyari. Okay. We have Queen of Pentacles, 3 of Cups. So, meron dito na nakikisama sa mga tao sa paligid. Pero parang, bakit parang nakayuko? Parang malungkot. So, merong obligasyon or responsibilidad. Okay, ganun yung feeling eh. Na para maging masaya siya sa buhay niya, kailangan niya makisama dito sa mga taong to. And, okay, very practical. Earth sign, Capricorn, Taurus, Virgo, water sign, Cancer, Pisces, Scorpio. 10 of Cups, family. So, nakisama sa family. Ayan. So, family naman pala. Okay. So, parang feeling niya dito na, ayun na nga, malaking bagay yung ginagawa niya para sa family niya. At nakikinabang din naman siya. 2 of Cups. Wow! Queen of Cups. Oh my gosh. Merong reunion. I'm hearing family reunion, pero doesn't have to be. This can be any kind of reunion na sobrang saya with the water sign, Cancer, Pisces, Scorpio. So, hindi ka nagkasundo dati, pero ngayon, okay kayo. Merong mutual understanding. Strength card and 7 of Pentacles. Yung feeling mo dito is parang ang dami mong gustong ikwento or gustong sabihin, pero kailangan ikalma mo yung sarili mo at kailangan mag-focus ka. So, I feel like you need to take it easy sa sarili mo. Although, nasa tamang landas ka din naman kasi
pinoprotektahan mo din yung sarili mo, nagpapaka-strong ka. With the strength card, this is inner strength. Okay, grabe. You're like a warrior. Okay, naka-armor siya, oh. So, merong labanan dito at handa ka na. Ayan yung nakikita ko, eh. Handa ka na, sabi dito, happiness mo to, pangarap mo to. Nandito sa Queen of Cups, eh. This is talking about your dreams, your ambitions, happiness, connected sa financial growth or sa mga ininvest mo. Nagbubunga at nag-grow talaga. So, I'm hearing it's a good deal. Grabe. It's a good deal. Ayan. Baka ma-encounter nyo yan or na-encounter nyo na nga. Sabi dito, it's a good deal. Okay. Very nice. 111, angel numbers on the screen. Okay, tumalon yung isang card. And it's the High Priestess. Okay. Nananahimik ka dito. Bakit? Judgment. Wow. 6 of Pentacles. May binabalanse ka. Ace of Swords. Grabe. The Moon. 8 of Cups. Okay. So, nakita ko yung energy mo ngayon. Nag-ingat ka sa mga tao sa paligid mo kasi gusto mo magkaroon ng harmony sa mga tao sa paligid at sa mga sasabihin din ng mga tao. Okay. Sobrang ka nagki-care about sa sasabihin ng ibang tao. Meron ka ding sitwasyon na you decided to choose yourself. And tahimik ka lang, hindi ka nagrereklamo, hindi ka nagsasalita. So, it's also a way to protect yourself, to protect your manifestation. With the Moon card, intense kasi yung emosyon mo. Ayan, kaya pinipili mo na protektahan din yung sarili mo. Pero yung intensity na yan, kailangan mong bitawan yan. Pwedeng through meditation, prayer. Yeah, kailangan mo siyang bitawan para gumaan. Okay? For some of you guys, you also need to take action on something. May gagawin ka para ma-reach mo yung healing na yon. Okay? Or ma-achieve mo yung healing. So, yeah, pwedeng responsibilidad na kailangan mong gawin. Pag nagawa mo na, magiging okay din agad. Ay, tumalon. Grabe. So, ito yung tumalon, the Chariot. Baka meron kang kadil na Cancer, okay? Or in the month of July, merong magta-travel. Okay, or kahit ngayon, may travel, 3 of Pentacles, King of Swords, 8 of Swords. Oh. Okay. So, binabalanse mo eh. Kahit feeling mo hindi ka makagalaw or nakatrap ka. Okay. You are struggling but lumalaban ka. Okay, palaban ka. Tingnan natin. Gusto ko actually i-clarify. Actually, yung sa love life, yeah, very clear naman yung message na ibinigay, di ba? Pero tingnan natin, guys. Oh, wow. Ace of Pentacles, yung lumabas na card. It's a blessing and a new beginning. Pwede yung pera, okay, yung may dadating. Or this can be anything na level up ka or level up yung life mo. Okay? So, ano ba ang energies or anong paparating for Aries? Love towards yourself. Breathe. Oh, wow. So, kalma lang. Priority mo, dapat yung sarili mo. And yung breathe naman na message, ibig sabihin, hindi minamadali ang mga bagay-bagay. One step at a time lang, slowly but surely. Forward movement. Process. Ayan, sabi ko na eh, it's a process. Hindi yan minabadali. Pero, merong forward movement. Umuusad talaga to. Magsisimula yan if you love yourself or the moment na minahal mo sarili mo, magkakaroon ng forward movement. Wow! Blessings restored. Okay. So, syempre, kailangan mo lang ipagpatuloy yan, itong forward movement at yung process, para
ma-enjoy mo itong blessings restored. Pwede kasing may blessing na nawala, pero ito ngayon at bumabalik. Inner peace. Wow. Ibinalik na. Release sadness. Okay. Surrender to God. Okay, so yung lungkot na nararamdaman mo, kailangan mo yung isurrender kay God. Ibig sabihin, huwag nang mag-alala. So, parte kasi ng process to eh. Kung nakakaramdam ka ng lungkot, kasi binabago ka para magkaroon ng forward movement, para ikaw ay magpatuloy sa buhay mo or sa situation mo or sa kung ano yung minamanifest mo. So, surrender to God kasi talagang andyan naman si God palagi. Okay? Binaback upan ka sa lahat ng sitwasyon mo. Siyempre, kailangan mag-pray ka din. Di naman pwedeng umasa ka lang, pero nagkukulang ka sa prayer, di ba? Kailangan talagang tumawag ka kay God para may assurance ka din na ibibless ka niya or binibless ka niya. Passion, forgive, peace. Wow! Okay. So, parang balance lang, no? May passion, tsaka merong forgiveness. Passion is also about connecting with people and about taking action. Clear mind! Wow! Okay. Flow like water. Wow! So, pag clear yung isip mo, magaan yung pakiramdam. Nagpo-flow ka, go with the flow ka sa bawat sitwasyon. Parang tubig. Okay, nag-a-adjust. And water also symbolizes emotions. So, ibig sabihin, pag clear yung mind mo, yung emotions mo din ay nagpo-flow din. Harmonize and release control. Okay, so, kalmado lang, harmonize lang. Harmony sa mga tao sa paligid mo, sa mga sitwasyon. Hindi mo kailangan kontrolin ang kahit ano. Okay? It makes sense. Transform. Oh my gosh. So, meron dito natatauhan. Kaya, mangyayari itong transformation or nangyayari na ngayon. Wow, guys. Sobrang happy ko para sa'yo, Aries. Wow naman. Ang ganda naman. Grabe, intense actually. Super intense itong reading ngayon. O, di ba? Believe, sabi sa'yo. So, ito talagang kailangan mo tong isa puso. Believe. Kasi, it will make way for many things to happen in your life or for your wishes to come true. If you believe, when you believe. I love it! Sobra! Okay, kuha tayo ng angel numbers. Ano bang angel numbers ngayon? Ay, nalaglag. Okay. So, ito yung nalaglag. 555 change. Change happens outside of your comfort zone. The time for change is now. The angels are whispering for you to trust your path and to learn how to walk it. Take the next step. Allow change to lift you up and guide you forward. So, parang naninibago ka pa sa sitwasyon. Kailangan mo pang sanayin yung sarili mo. Pero, simula na ito ng pagbabago na malaking blessing para sa'yo. So, magpatuloy ka, gawin mong susunod na hakbang kasi tuloy-tuloy na to. So, gawin mo lang yung susunod na hakbang, Aries. Affirmation: I release all that no longer serves me as I am guided to move outside of my comfort zone and let change in. So, may kailangan ka ding bitawan para mangyari yung pagbabago. Grabe naman. Malalim to. Actually. So, ayan guys. Magpatuloy lang kayo, Aries. Okay, next card is 911 Courage. A doorway has opened for you and while apprehension may be felt, allow courage to flow in as you put your best foot forward. You are being encouraged to let curiosity lead you and know that the divine has your back. Lakasan mo ang loob mo kasi andyan si God sumusuporta sa'yo lagi. Ipakita mo yung pinaka-best mo at i-enjoy mo lang. Kasi merong pintuan, merong opportunity na nagbubukas para sa'yo.
Kahit andun yung medyo kinakabahan ka, pero palaban ka naman. 818, angel numbers on the screen also, and 911, parang emergency na kailangan lakasan mo yung loob mo. Pero nakakatawa, ito isang opportunity to para sa'yo. And like I said, andyan yung universe, si God, yung mga angels mo na sumusuporta sa'yo. Affirmation, I allow courage to prevail as curiosity leads me through new doors. Ayan, have courage. One more is 999, release. Endings are new beginnings in disguise. Oh my goodness. Kaya pala, no, ang intense. Kaya din nangyayari itong pagbagong to kasi meron ding nire-release. So, an ending symbolizes the closure of one door and the opening of another. The whisper is reminding you to release and allow. It is in the release where the magic happens. Ayan. So, take it easy sa sarili mo. Yung ending na yan din yung bagong simula. Affirmation, doors open for me where others have closed, bringing transformation to my mind, body, and soul. Wow. Yeah, transformation again. So, mind, body, and soul, itong transformation na to. So, mag-wish kayo, guys. Kuha ko ng sagot sa wish nyo. Okay. Okay, isipin nyo ngayon yung wish nyo. Okay, isipin mo ngayon. Ayan, wish, wish, wish. Ay. Okay, ready na ba kayo? Nabuksan natin ang sagot sa wish nyo. Comment ready now. At bubuksan na natin to. Comment ready. Okay. Okay, ito na. Ang sagot sa wish mo ay... Okay. Don't stop. Ibig sabihin may kailangan kang gawin at ipagpatuloy mo yan. Or ginagawa mo na to ngayon ay kailangan mong ipagpatuloy. Huwag kang hihinto. At kung kailan mangyayari ang wish mo ay in the near future. So, walang specific na timeline pag sinabing in the near future. Pwedeng agad-agad na to mangyayari. Okay, pwede din naman na sa susunod na buwan or mga buwan. Okay. Ang advice sa'yo is, it's up to you. Okay, depende talaga sa paniniwala mo. Kaya nga sabi kanina, believe. Kailangan maniwala ka. Kailangan kumilos ka, syempre. Kaya nga sinabing, don't stop. Magpatuloy ka, lumaban ka, Aries. Sa'yo nakasalalay itong wini-wish mo. Nasa mga kamay mo to. May kapangyarihan ka para mangyari ito. Okay, this is the kind of wish na kailangan ng participation mo or yung effort na galing sa'yo talaga. Okay, so i-claim mo na to as wish granted mo na to. Ayan, i-claim mo na. Ayan, comment, claim wish granted. Ayan, comment nyo dyan. So, ayan, congrats. Nakakatuwa yan. Kuha kita ng mensahe from the universe before we end the video. So, may announcement nga pala ako. Maya-maya po. Abangan nyo po. Okay. So, ayan yung message. Isa pa. Isa pang message. Okay. Last one. Okay. So, tingnan natin. In any moment, I can surrender to the powerful presence of love through prayer, contemplation, and stillness. Wow naman, nakakatawa. So, surrender to the power of love. Let love overtake you. Let love fill you. Heart, mind, body, and soul. The universe works fast when I'm having fun. Pag nag-enjoy ka, hindi mo lang napapansin. Parang ang bilis ng mga oras or ang bilis ng panahon. Kaya, enjoy mo yan, Aries. So, never mind kung ano yung mga ibang bagay na hindi mo naman talaga kailangan bigyan ng pansin. Yeah, I feel like I need to say that or someone needs to hear that. Kasi ito, mag-focus ka lang talaga. Okay? I-enjoy mo. So, mabibigla ka din sa mga magiging achievement mo dito, Aries. So, congrats. Okay.
Happiness is my birthright. Wow naman. You are so happy. So, yeah, with the color yellow, it symbolizes fresh, happy, life force energy, positive energy. So, meron ka nitong good energy na to. Kaya, i-claim mo yan. And I just saw 444 angel numbers on the screen. It's saying na you are safe and you are protected. Ayan. So, that's all for your bonus reading, Aries. Please like, comment, subscribe, hit the notification bell kung kailangan nyo ng one-on-one session. Pwede kayong magpa-private reading, message nyo ko sa Viber or sa WhatsApp. Nasa description box po yung mga contact details. I-click nyo po dyan at dun po kayo mag-send ng inquiry. Announcement! I'm celebrating 6 years on YouTube, and on June 5, 2026, we're gonna go live to have a raffle at may 6 na maswerteng mananalo ng free private reading. Paano sumali sa raffle? Mag-comment kayo sa video na to kung paano nyo ako nakilala at kung paano nakatulong yung reading ko sa inyo. Ganun lang po kadali, yun po yung i-comment ninyo. At pag nagustuhan yung comment nyo, sasali kayo sa raffle ngayong June 5, 2026. So, tip lang po sa mga gustong sumali, make it realistic yung comment ninyo and sincere. Kasi yun yung mga pinipili ko. Pag nafe-feel ko na parang totoo to, totoong comment ito na very sincere. At the same time, masaya at positive na comment. Yeah, by positive, it means na kayo mismo, yung positive energy ninyo, sinishare ninyo through the comment. Good luck and also congratulations in advance sa mga mapipili at sa mga mananalo. Excited to see you, Aries, sa aking 6 years anniversary celebration here in YouTube. Siyempre, gusto kong magpa-thank you sa inyo sa lahat ng mga subscribes, likes, comments, shares, at lahat ng ginagawa nyo dito sa channel. Sobrang love ko kayo, Aries. And yeah, excited to see you. Excited to hear kung ano yung mga comments nyo. Excited to read yung comments nyo. At excited din ako na sumali kayo syempre dito sa ating par-raffle. So, I'll see you again soon. I love you guys. Have a good day. God bless you all. Stay safe.